Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang pag-usapan, talakayin itong mga nambabash sa Iglesia ni Cristo na kagaya ng pagkakaalam natin ay tapos na ang isinagawang pagrarally ng Iglesia ni Cristo dito sa Quezon City at nagtungo sa lungsod ng Maynila. Ayan, kasi marami nagsasabi at nagkikriticize sa Iglesia ni Cristo na wala namang patutunguhan yung rally na yan eh. Nakakaperwisyo lang kayo sa taong bayan. 'Di ba? Hindi kami nakapasok sa trabaho, hindi kami nakapag-aral dahil sa traffic. 'Di ba? Yan ang bukang bibig ng taong bayan eh. 'Di ba? Iglesia ni kulto, 'di ba? Yan ang bukang bibig nila eh. Pero ang hindi nila naiisip, yung panawagan ng Iglesia ni Cristo ay kasama sila ron. Paano natin nasabi? Nagtatrabaho sila, papakahirap, nagpupuyat, nag-overtime. Ikaw nanonood sa akin, yung basher, ayan, nag-overtime ka, nagbabayad ka ng tax. Diba? Pag nag-grocery ka, bayad ka tax. Sabi na natin walang tax yung sahod mo, nagbabayad ka pa rin ng tax. Grocery, pamasahe, etc. Saan napupunta yung tax? Sa gobyerno, 'di ba? Alin ang ninanakaw ng gobyerno? Ang pera ng taong bayan. Paano naman nasabing ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo ang pera ng taong bayan? Punta tayo sa usaping flood control. Ang flood control project ay pinondohan ng gobyerno, 'di ba? Pinondohan ng gobyerno. So, pera 'yon ng taong bayan na inilaan para makapagpagawa ng mga proyekto na makapagkokontrol sa mga pagbaha sa ating bansa. Hindi lang sa lungsod ng Maynila, hindi lang dito sa NCR, sa Metro Manila, hindi lang, kundi sa mga probinsya hanggang Mindanao, mula Batanes hanggang Ulo. Yun ang panukala ng gobyerno. Saan napunta ang budget? Sa gobyerno. Hindi 'di ba? Hindi naman pinagawa eh. Paano natin nalaman? Si BBM mismo nagsabi, 'di ba? Nung bumagyo, sabi niya hindi, may flood control dito, almost 5,000 projects to. Bakit wala? Bakit ganito? Bakit ganyan? 'Di ba? Nag-inspection siya. Siya ang dahilan kung bakit naungkat yung flood control na yan, yung scandal na yan. Paano nasabing kasama ka dapat dito sa ipinananawagan sa pagrarally? Paano natin nasabi? Yung pera mo, ibinulsa ng mga nanunungkulan sa gobyerno, mga public official na halal ng bayan. 'Di ba? Pera natin 'yun eh. Hindi lang pera ng Iglesia ni Cristo 'yun. Malinaw 'yan. Ikaw, tanga, nagpapakahirap ka, papagod ka, pawis na pawis ka. Tapos pagdating mo sa bahay, hilata ka dahil sobrang pagod, nag-OT ka, pinagalitan ka pa, minura ka pa ng boss mo. Tapos pagdating doon sa tax na binabayad mo, dyan sa tax na yan, ninanakaw nila. Tapos magrereklamo ka na traffic, ganito ganyan traffic. Para sa atin naman lahat yan eh, yung rally na yan eh. 'Di ba? Para sa ating lahat yan. Bakit? Dahil ba iglesia kami na inayayabang namin yon? Bakit mantitrip lang ba kami doon sa labas? Papainit kami sa araw para kami mga tuyo? Mantitrip lang kami para lang mga traffic ang taong bayan? 'Di ba ang panawagan namin, ituloy ang investigasyon sa flood control dahil ninakaw nila ang pera natin, 'di ba? Ninakaw nila ang pera ng taong bayan. Sino ba yung taong bayan? Kami lang ba 'yon? 'Di ba? Hindi lang kami ang taong bayan. Kayo rin na nambabash, 'di ba? Sa bagay ang mga Pilipino, huli na bago nila ma-realize yung mga mabubuti mong ginawa. Kasi feeling nila hindi sila apektado. Tanga, pag nagpatuloy yan, yung pamilya mo, walang makakaing matino. Alam mo kung bakit? Bababa ang currency ng pera natin. Mas lalong maghihirap ang taong bayan. Tapos sasabihin mo, F the system, F the government. Huli na. Gusto nyo bang matulad doon sa isang bansa sa Africa na ang ulam nila is chocolate mud? 'Di ba? Pag bumaba ang currency ng pera natin, lahat ng bilihin tataas. Wala nang mangyayari sa bansa natin. Kasi ang inuuna nyo, puro bunganga. Yun ang problema eh. Kami dito, Iglesia kami ni Cristo. Hindi to official na sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Akin tong opinion. Opinion ko to. Kaya yan, ginagawa ng Iglesia ni Cristo para maiwasang maghirap lalo ang taong bayan. 'Di ba? Ang pinoprotektahan dyan, tayong lahat sa rally na yan. Tayo ang taxpayer eh. 'Di ba? Sa atin nakasalalay ang bansa. Sila lang ang nakaupo dyan para magmaniobra. Para i-direct yung bansa natin sa pag-angat ng kabuhayan. 'Di ba? Tapos magrereklamo ka na
traffic ako. Sa ngayon, maganda ang kalagayan ng buhay mo. Sa ngayon. Pero yan, pag nagpatuloy yan na ganyan ginagawa nila at nagnanakaw na walang sumisita, sa tingin mo, yung trabaho mo malaki sahod, sa tingin mo, mame-maintain ba yan? Malaki sahod mo, pero mababa currency ng pera. 'Di ba? Babagsak ang ekonomiya. Puro kayo dada, 'di ba? Puro kayo dada eh. Hindi kayo nag-iisip. Kung walang tatayo diyan, sino tatayo? Sino magtutulungan? Pare-pareho tayo Pilipino. Iglesia kami, oo. Pero Pilipino rin kami. Ayaw namin maghirap ang ano natin, ang bansa natin dahil kami apektado rin kami kung wala kaming gagawin, 'di ba? Kung wala kaming gagawin, lahat tayo apektado. Tapos ibabash nyo, sasabihin nyo ganto ganyan. Bakit? Porket ba noong unang mga panahon hindi nagpapakita ang iglesia? Porket ngayon nakikita nyo iglesia sa kalsada? Kasi mali. Yun ang tinututulan pag mali, 'di ba? Yun ang tinututulan. Oh, eto panoorin mo to. Ikaw na nanonood sa akin. Panoorin mo to. Laban natin. Oh, yan oh. Oh. Yan, hindi ka ba naawa sa mga kababayan natin, 'di ba? Ang mga baha. Mga Yan lupa. oh. Oh, yan oh. Ang mga tahanang nawasak. Yan, hindi ba perwisyo yan? Yung ginawa ng gobyerno? Kita mo, mamatay-matay sila dyan, no? Yan ang ipinaglalaban namin. Yan. Sinabi ba namin na kailangan i-appoint nyo yung isang ministro namin dyan sa gobyerno? Walang ganun. Wala kami pakialam sa pamamalakad nila dyan. Ang sinasabi lang namin, ituloy ang investigasyon ng flood control. At wag baluktutin yung batas. Kung sino pa yung nag-iimbestiga, siya pa yung ikukulong. Paano naman namin nasabi na si Caro Dante Marcoleta ay walang kasalanan? Sabi ni Assistant Ombudsman Clavano na kapag ikaw ay tatakbo sa isang posisyon sa gobyerno, pwede kang tumanggap ng donasyon na hihigit pa sa 50 million. Oh, Boying, kausapin mo yung assistant mo. 'Di ba? Yun ang sabi. Kita mo niloloob ng Diyos na ibuka nila yung mga bibig nila na sabihin nila yung sa taong bayan. Ewan ko na lang kung hindi nyo pa rin makita at maintindihan. 'Di ba? Kung hindi nyo makita yan at maintindihan, may problema sa inyo. Kayo ang problema mismo. Kasi kaliwa-liwanag bakit ayaw nyong titigan, ayaw nyong tignan, ayaw nyong intindihin. 'Di ba? Ayan, kagaya niya, no? Oh. Ang mga buhay na nawala. Oh, kita mo? Nalunod, oh. Mamatay-matay, oh. Oh. Ang bilis naman nating makalimot. Perwisyo daw ang... Kaya nagrarally ang Iglesia ni Cristo hindi para sa sariling kapakanan, 'di ba? Hindi para doon. Para yan sa lahat. Sinabi ba namin na palitan ang gobyerno, resign BBM? Sinabi ba? May maririnig ba kayo na salita na ganon sa Iglesia ni Cristo? Ang sa amin, accountability, 'di ba? Justice for a better democracy. Don't bend the law. Yun ang sinasabi namin. Sa amin, walang destabilisasyon. Dahil pag na-destabilize ang government, maraming papasok na bansa dyan. Sino maapektuhan? Tayo ulit, 'di ba? 'Yun ang problema, 'di ba? Kaya nililiwanag namin sa inyo. Hindi puro kayo putak ng putak diyan, mga di naman kayo nag-iisip. Paano ko naman nasabi hindi kayo nag-iisip? Hindi nyo nga nakikita yung mga kababayan natin nalulunod sa baha Kaya nga flood control project ang tawag diyan The word flood control project, 'di ba? Intindihin mo 'yon. Ano 'yon? Tapos ninakaw nila ang pera. Ano mangyayari sa kababayan na naman natin sa mga probinsya, sa Marikina, diyan, sa Rizal, 'di ba? Malulunod na naman, mamamatay na naman. 'Yun ang iniiwasan na namang mangyari. Kaya nagrarally, 'di ba? Para may mapanagot, maibalik kung meron pang maibabalik, 'di ba? Tumisigaw para sa katarungan. Hindi ba korupsyon ang tunay na perwisyo? Tama. Korupsyon ang tunay na perwisyo, hindi yung rally. Kaya dun sa mga dumadaan sa EDSA, konting oras lang ang kinuha sa inyo. Buti nga hindi buhay ang nawala sa inyo Katulad ng mga nalunod 'di ba? Konting oras lang yun para maipahayag sa gobyerno na galit ang taong bayan dahil sa pagnanakaw nila sa flood control. Sasabihin nila, hindi perwisyo, ganito ganyan. Pansarili lang kasi iniisip nyo Para sa lahat yan. Dahil pera mo, pera ko, pera na
nating lahat ang ninakaw. Kasi kita mo bakit hindi lalabas ang Iglesia ni Cristo? Sino ba kalaban? Yung mga nagpapahayag ng katotohanan, ano bang ginagawa sa kanila? Pinopolitical persecution. Anong kalaban-laban nila? Hindi, senador naman sila. Hindi, congressman naman yung iba sa kanila. Yun nga congressman at senador sila, pero bakit hindi nila kayang gawin yon? Kasi alam nyo kung bakit? Lahat kasi hawak na ng administrasyon, 'di ba? Anong kalaban-laban nila? Mag-isa sila, walang kakampi, 'di ba? Na dapat ang taong bayan ang kakampi nila, pero anong ginagawa nyo? Nanonood kayo, sabi nyo, may Netflix sa Senado, ginagawa nyong kwela ang mga pangyayari sa bansa natin, na akala nyo pangkaraniwan, mukha lang siyang pangkaraniwan pero napakalalim na niyan. Kaya may akap dahil ni Speaker. Bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Official denounces cuts to the government's 2021. Ang paulit-ulit na panloloko sa taumbayan. Cover up yan. O ano nangyari? Yun ang perwisyo. Kung hindi tayo titindig ngayon, paano na ang kinabukasan? Samahan natin ang mga tumitindig para sa hustisya. But I tell them, they still will not win. Hindi lang ito para sa atin. Para ito sa mga anak natin. Kita mo naman yung sitwasyon nila. Hindi sila makapagsalita Nasa probinsya Paano sila maririnig ng gobyerno, 'di ba? Para yung mga bata. sa susunod na henerasyon. Ngayon na ang pagkakataon. Kaya may ipe-play rin tayong isang video na tinutuligsa rin ang Iglesia ni Cristo, na akala mo napakalaki ng naitulong nila sa ating bansa. Ito, na malasan to kung makapagbigay ng pahayag, di ba? Kasi itong mga taong to ay naiinggit. Umpisa na natin to naging pahayag ng isang pare na tumutuligsa sa Iglesia ni Cristo. Ayan, nakakatawa kasi ito. Katoliko, may kalayaan at hindi daw didiktahan ng Catholic Church sa isyu ng bansa. Milky Rigonan, RH12. Milky. Binibigyang laya ng simbahang katolika ang mga miyembro nito na pumili at magpasya batay sa kung ano ang sa tingin nila ay tama at naayon sa kanilang pananalig. Doon pa lang mali na. Bilang spiritual leader, kailangan mo silang pangunahan doon. Bakit? Dahil ba gusto mo lang silang saklawan? Dahil ba gusto mong i-mindset sila? O hawakan yung pag-iisip nila? Hindi. Spiritual leader ka nga Ang nakasulat sa Biblia, yun ang susundin mo. 'Di ba? Hindi mo ini-inform ang taong bayan. Ano ba nakasulat sa Biblia? Humatol kayo na may pagkakaisa. Kung ganyan kayo sa mga nasasakupan nyo, ay hindi malabong maligaw ang mga taong naniniwala sa inyo. Kasi mali ang pananaw ng ganyan na dapat kayo ang nakakaalam. 'Di ba? Kasi kayo yung nagbabasa ng Biblia Dapat ini-inform nyo ang mga nasasakupan nyo na humatol tayo na merong pagkakaisa kasi yun ang gusto ng Diyos, 'di ba? Yun ang nakasulat. Ngayon tutulig sa inyo, Iglesia, porket nagkakaisa dahil nga we are one. Nagkakaisa, yung pagkakaisa tutulig sa inyo. Sino ba nagsasabi ng totoo, 'di ba? Nakasulat nga sa Biblia, humatol na may pagkakaisa, iisang isip, iisang katawan. Hindi mo alam yun, Father? Ay kay Father Bong Sarabia, hindi kinokontrol ng simbahan ng kaisipan ng mga Katolikong mananampalataya o Catholic faithfuls. Reaksyon to ni Sarabia sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA na libu-libong motorista at commuters ang naperwisyo gayong isyo lamang ng kanilang kapanalig na si Senator Rodante Marcoleta. Misleading na agad to si Father. Issue raw ng kapanalig lang ang nakadalawang rally na, big rally pa nga Ang sabi, accountability, justice for better democracy at kapayapaan, peace. Misleading ka lagi, Father 'Di ba? Etong mga taong to para makapanira lang sa isinasagawang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Yan, 'di ba? Sinabi ba namin na wag nyo nga arestuin si Senador Rodante Marcoleta kundi magkakagulot? May ganun ba kayo narinig? Ang sabi lang namin, don't
bend the law, 'di ba? Don't bend the law. Yun ang panawagan ng mga iglesia ni Cristo at ng mga kababayan natin, 'di ba? At mag-imbestigang muli sa flood control. Ano na naman yung pinagsasabi mo? Misleading ka, nako, mahirap ka pala kausap. Sinungaling ka. Una, hindi mo tinuro sa taong bayan na nakasulat sa Biblia na humatol kayo ng merong pagkakaisa. Nakasulat yung ba't ayaw mong sabihin sa taong bayan? Yung rally ng Iglesia ni Cristo, bakit? Dahil hindi nyo kayang i-handle yung mga religion nyo. Bakit? Dahil nagkakaisa Iglesia ni Cristo? Yung panawagan ba namin, kami lang ang makikinabang nun? Pilipino rin kami, pwede kami mag-rally. FYI, nagbabayad din kami ng tax, Father. Diba? Bayad ang mga tax namin. O, yung mga kapatid namin, mga kababayan natin na naghahanap buhay, mga mahihirap, nagbabayad din ng tax. Paano ko nasabi? Pag bumili ka sa grocery, may tax eh. O, diba? Tapos ano gagawin ng gobyerno? Ibubulsa. So, pabor ka doon, Father? Pabor ka doon sa pagbubulsa ng gobyerno ng pera ng taong bayan? Yun ba ang gusto mong sabihin? Diba? Kaya mo kinukundina ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo. Mahirap kasi dito, chow-chow ng chow-chow. Salita ng salita, hindi pinag-iisipang mabuti kung mapupulaan siya. Yung mga pahayag nyo, pag-isipan nyo pong mabuti. 'Di ba? Spiritual leader kayo. Tapos hindi nyo tinuturo sa mga miyembro nyo na nakasulat sa Biblia, humatol na may pagkakaisa. Aba, ibang ano yan. 'Di ba? Misleading ang ginagawa nyo. 'Di ba? Misleading yan. Dahilan, binalaan at pinayuhan din ni Father Sarabia ang sambayanan na suriin ang kanilang kinabibilangang relihiyon. Tama yun, suriin nyo ang kinabibilangan yung reliyon. 'Di ba? Baka mamaya mini-mislead na kayo kagaya ni Father. O, tinuturo ba sa inyo na nakasulat yun sa Biblia? 'Di ba mahirap? Mahirap magtitiwala lalo na kay Father. Hindi niya alam na nakasulat yun. Bakit? Porket nagkakaisa iglesia, tutuligsain mo. 'Di ba? Mamili kayo ng maayos na reliyon. Yung itinuturo kung ano talaga yung nasa Biblia. Kung bakit nagrarally iglesia. Kung bakit nila sinisigaw, we are one, 'di ba? Bakit nabuo yung word na yon? Bakit sila solido, 'di ba? Yun ang pag-isipan nyo. Bakit ba solido tong Iglesia ni Cristo, 'di ba? Bakit isang utos lang sa kanila, andyan na agad sila, 'di ba? Bakit? Yan ang malalaman nyo pag dumalo kayo ng mga doktrina at pagsamba sa Iglesia ni Cristo. Kung bakit, 'di ba? Narito si Father Bong Sarabia. You could always stand. That's the beauty of the Catholic Church. You have the choice. You can even say that you disagree with our leaders. May choice kami, actually. Malaya nga kami na piliin yung aral ng Diyos. Diba? Yun nakasulat sa Biblia. Diba? Ang sandigan ng saligang batas natin, yung Biblia. Kaya nga, diba, nakaganon sa Biblia, nakapatong yung kamay, nanunumpa. Yun kasi ang pinagkopyahan ng mga batas para sa tao. Yan ang pinakamataas na batas dito sa lupa. Tapos, Father, hindi mo sasabihin sa miyembro mo na nakasulat yung pagkakaisa. Naku, patay tayo dyan. 'Di ba? Pababayaan mo sila. Sige, humatol kayo diyan, 'di ba? Hindi mo kinukuha ang kalayaan nila, 'di ba? Kasi kailangan nilang sumunod sa Diyos. Kung talagang reliyoso sila, kung hindi naman, di bahala sila, 'di ba? Oh, basta ikaw ituturo mo kung ano nakasulat sa Biblia. Nasa kanila na 'yon. Diyan pa lang sa mga statement mo, mali na eh. Pero hindi ito pwede sa mga kulto, sa mga ibang sekta, reliyon. They want to control the mind of their faithful. Big word yan Father, yung mga pinakakawalan mong salita 'di ba? Ang kinakalaban mo dito, hindi na iglesia, yung Biblia mismo. Yun yung nakasulat 'di ba? Nakasulat sa Biblia na humatol kayo na kita nyo paulit-ulit tayo rito na ang sinasabi ko lang na humatol kayo na may pagkakaisa. Kasi yun naman talaga ang nakasulat, tapos hindi alam ni Father. Tayo dyan, wala siyang karapatang mag-lead, wala siyang karapatan maging spiritual leader. Kasi misleading yung ginagawa niya. Paano tayo niyan? Sa mga nakikinig dyan kay Father, mag-isip-isip na kayo. Hindi pagdidikdikan ng Iglesia ni Cristo yung word na we are one kung hindi yun nakasulat sa Biblia. Common sense naman, Father. 'Di ba?
Yung black voting ba yung sinasabi mo? Yun ba? Kasi yun yung nakasulat sa Biblia eh. Balik na naman tayo ron. O yung humatol kayo na may pagkakaisa. Kita nyo, paulit-ulit lang. Kahit na anong tuligsa nyo, kahit na anong word na bitawan nyo, kapag ko-questionin nyo yung pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo, babalik tayo sa aral na iisa lang. Humatol kayo na may pagkakaisa. Diba? Yun lang yun. Kapag sinabi ng pamamahala, susundin nyo ng Iglesia. Kasi yun ang nakasulat sa Biblia. Diba? Tayo, hindi natin sila pinepersonal ha. Eto, hindi ito statement ng INC. Opinion ko to, 'di ba? Sinasagot lang natin si Father kasi tinutuligsa niya sinagawang pagrarally. Kaya sinasagot lang natin siya. Okay? But what I could say is that we are always for truth, we are always for justice. Oy, ba't hindi mo kondinahin yung sa flood control? Dapat binanggit mo rin dyan, 'di ba? Para masabi natin na patas ka. Kung kino-question mo yung aral ng Iglesia ni Cristo, 'di ba? Bakit iglesia lang ang tinutuligsa mo? Kini-criticize mo. Sumusunod lang naman niya sa aral sa Biblia. Dapat alam mo yan, spiritual leader ka eh. Tayo ay Kaninang umaga na Ayan, so pupunta tayo sa next topic natin. Ito naman yung interview ni Corina Sanchez sa Bilyonaryo News. Panoorin natin to. Aminado ang mga autoridad na wala silang ideya sa unang kilos protesta na ikinasa ng Iglesia ni Cristo nitong Martes. Kita nyo gobyerno, lahat ng resource nandiyan dyan. Gobyerno yan eh, 'di ba? So, lahat ng intelligence operative nasa kanila. Pero bakit hindi nila nalaman agad na magkakandak ng rally ang Iglesia ni Cristo? 'Yun ang malaking tanong. Alin lang 'yan? Binulsa yung pera na para sa intelligence fund. Eto ano lang to, idea lang to 'di ba? Or galit sa kanila yung mga taong 'yon na nandoon. Kaya hindi sinabi sa kanila, 'di ba? Pagpapakita ng puwersa ng INC, dapat nga ba silang katakutan? Hindi kami nananakot. Ito ang giit ni Attorney Ferdinand Topacio, kaugnay ng rally ng Iglesia ni Cristo. We are simply practicing our faith. Base sa 2020 census ng Philippine Statistics Authority, nasa 2.8 million ang miyembro ng INC. Bakit kayo natatakot? 2.8 million lang pala eh. 'Di ba? Minority nga lang pinagmamalaki nyo, majority kayo ba't di kayo gumagawa ng paraan? 'Di ba? Minority lang kami. Anong kinakatakot nyo? 'Di ba? Common sense lang bakit kayo nababahala masyado sa mga nagiging aksyon ng Iglesia ni Cristo? Bakit kayo nag-deploy ng libo-libong mga pulis? Minority lang kami tapos natatakot kayo. Minamaliit nyo nga kami tapos matatakot kayo sa amin. O 2.6% ng buong populasyon ng Pilipinas. Itinuturing na crucial ang grupo lalo na tuwing eleksyon. Una na rin sinabi ng SWS na solid ang INC. Ano ho ba ginagawa yung ganyan Ayan panoorin nyo yung magiging pahayag ni Atty. Topacio. na biglang kilos protesta sa EDSA, 15,000 people nang walang nakakaalam? Para sa amin ay madali yan. Sapagat yan po ang aming doktrina. Sa unang Korinto, 1, ang talata ay Gis, ang tunay na iglesia ay walang pagbubuklod-buklod o pagbabahabahagi. Tama. Kasi nga may pagkakaisa, 'di ba? We are one. Kasi 'yun ang utos ng Diyos Yun ang utos sa Biblia na magkaisa kayo. Ayan na naman tayo, magkaisa. 'Yun ang nakasulat sa Biblia. Kaya kung hindi kayo nagkakaisa, ibang Biblia yung sinusunod nyo, 'di ba? Ibang Biblia yung tinuturo sa inyo. 'Yun ang problema nyo ngayon. Bawal ang pagkabahabahagi kasi nga kailangan magkaisa. Yun nakasulat sa Biblia. Yun. Father pagka gusto mo, lecturean kita. We are united in mind and thoughts. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinagot din ng abogado ang apela ng Malacanang sa INC na huwag magpapagamit sa destabilisasyon. Sana naman wag silang mag-impute ng ibang Tama. motibo sa amin. Sapagkat
Hindi naman po itong unang pagkakataon na kami Actually, pangatlo na yan eh. Mas marami pa ngayon na una, di ba? Almost 1.2 million. Sinabi ba namin, BBM resign? Di ba? Hindi namin sasabihin yon. Kasi, mapaparealisado ang bansa. Kawawa ang marami sa atin. Di ba? Ang gusto mangyari ng Iglesia ni Cristo na laging sinasabi is accountability, justice for better democracy at kapayapaan. Isang tabi, yung alitan, upatan. Unahin ang issue ng bayan, 'di ba? Na makatutulong sa taong bayan, 'di ba? 'Yun ang panawagan. 'Yun ang palaging bukang bibig sa mga rally. May sinabi ba na pabagsakin si Marcos? O BBM resign? May sinabi bang ganun? Wala. may pumunta sa lansangan. Nanindigan din si Topacio na mayroon umanong selective justice. Mabagal Tama. daw ang hustisya kapag ang sangkot ay kaalyado ng administrasyon. Tama. They keep saying, ayan na yung kay Joel Villanueva, ayan na yung kay Martin Romualdez. Pero wala po tayong nakikita eh. Ang nakikita natin, even yung mga district engineers, regional directors, ay nagiging state witnesses. Tama. Para kay Topacio, pinit na pinit ang planong plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta. Lahat naman ng kandidato tumatanggap ng campaign donations that is authorized by the election code. May mga limitasyon at may reportorial requirements, ngunit wala pong Yung PBBM nga, 247.2 million eh. Pera pa yung 30 million, pera pa yung 1 million, pera pa yung 20 million, pera pa yung 12 point something billion at 6.9 billion. Oh, sige nga, di ba? Yun ang problema. Eh kasi nakasulat naman sa batas na ikaw, public official ka. Eto, galing to mismo sa ombudsman kay Assistant Labano, assistant ni Boying Remulla. Kung ikaw, public official ka, tatakbo ka sa isang posisyon sa gobyerno pa, pwede kang tumanggap ng donasyon na makatutulong sa pagtakbo mo, di ba? Pwede tinanggap ni Senator Marcoleta. Kaya, kita mo yung sose niya, absuelto eh. Absuelto sa Comelec. Di sana doon pa lang sa Comelec nakasuhan na siya, di ba? Oh. Kasi nga, wala kang makikitang butas dahil nakasulat sa batas na pwedeng tumanggap basta tatakbo ka sa eleksyon, sa posisyon, public position, di ba? labag sa batas dyan. Naniniwala rin si Topacio na may kaugnayan ang kaso ni Marcoleta at Senador Bato de la Rosa sa impeachment trial ni VP Sara. We believe that his harassment, forcing him to go into hiding at yung maaring pag-aresto kay Senador Marcoleta ay parte ng isang plano para maniobra o makalikot yung kailangang numbers to convict the Vice President sa impending impeachment trial niya. Totoo yun, kasi mababawasan yung mga senador. So, bababa yung minority, yung bilang na minority. Yung majority, sila na mismo yung, kumbaga, sa kanila na magbabase sa majority. Yung 2/3 na tinatawag. Eh, kailangan niya 16 votes eh. Kahit na bumaba yan, kailangan 16 votes pa rin. Yun ang nakasulat sa konstitusyon. Pera na lang kung patay ka na at nag-resign ka at wala ka sa jurisdiction ng Pilipinas. 'Di ba? Yun lang yung pwedeng makapagpabago diyan. Pero 16 pa rin dapat yan. Ang gusto nilang gawin, 15, babaluktutin na naman nila yung batas. Yan ang kinokondena natin. 'Di ba? Na hindi mo pwedeng baguhin ang konstitusyon. 'Di ba? Kasi constitution nga yan eh. Daig mo pa, mas marunong ka pa sa gumawa ng konstitusyon eh. Sinabi na nga ni David eh. 'Di ba? Pati ni Ascona, sinabi na nila eh na 16 votes yan. 16 votes kahit na anong mangyari, hindi mo pwedeng balu-baluktutin yan. Pag binaluktot mo yan, para sampay yung konstitusyon, di ba? Para sampay yan. Yan ang sandigan ng taong bayan. Kung hindi mo irerespeto yan, hindi mo na nirespeto ang taong bayan, di ba? Oh, yun lang yun. Hindi mo na nirespeto ang saligang batas. Yun lang yun. Ganong kadali. Ayon din kay Attorney Topacio, only time will tell kung lalaki pa ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Wala naman daw masama kung ito'y naaayon sa batas. Ayan, so maraming salamat sa inyo, pero bago tayo magtapos, panoorin nyo yung susunod na video na to. Ayan, baka mamayang gabi kasi mag-edit ako, baka by 5 PM okay na to, public na natin. Panoorin nyo yung susunod na video na to kasi may importante tayong sasabihin. Ayan. And so maraming salamat nga pala sa inyo at huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye!